Kagulat World. Hindi na ito prediction, hindi na ito live ranking projection, at lalong hindi ito basta hype lamang. Opisyal ng world number 20 si Alexandra Ayala sa pinakabagong PIF WTA rankings. Mula sa dating puwesto na world number 28, 8 hakbang agad ang inilundag ng Filipina tennis sensation matapos ang kaniyang makasaysayang championship run sa Mubadala DC Open. Dahil dito, si Alex ang kauna-unahang Filipina na nakapasok sa top 20 ng women's professional tennis. Isang milestone na dati ay parang imposibleng maabot ng isang manlalarong nagmula sa Pilipinas. Pero hindi lang basta dami ng ranking points ang dahilan kung bakit napapahanga ngayon ang buong WTA. Tingnan ninyo naman ang dinaanan ni Alex para makuha ang titulo. Olympic champion Zheng Qinwen, defending Washington champion Leylah Fernandez, Elina Svitolina, 4-time Grand Slam champion Naomi Osaka at world number 3 Jessica. Lahat ng kanyang nakaharap ay former Grand Slam finalist o kasalukuyang top 10 player. Sa loob lamang ng isang tournament, parang nilampasan ni Alex ang ilang taon ng normal na development ng isang rising player. Mayroon na rin siyang 7 top 10 victories ngayong season, pinakamarami sa WTA Tour kasama sina Svitolina at Elena Rybakina. At sa social media, sumabog ang reaksyon ng tennis world. Ang post ng WTA na tinawag siyang Ayala Express ay umani agad ng mahigit 211,000 likes at mahigit 5,000 comments. Kaya ngayon, ibang klase na ang tingin ng mga kalaban kay Alex. Hindi na siya promising player lamang. Hindi na siya simpleng underdog. Si Alex ay isa na sa 20 pinakamahusay na babaeng tennis player sa buong mundo. Parang hindi pa rin makamove on ang buong tennis world sa ginawa ni Alex sa Washington. Pero bago pa man tuluyang humupa ang ingay ng kanyang unang WTA Tour level championship, may panibagong balitang yumanig sa women's tennis. Opisyal ng kabilang si Alex sa top 20 ng buong mundo. Ayon mismo sa pinakabagong PIF WTA rankings, umakyat ng 8 puwesto ang Filipina tennis star, mula world number 28 patungong career high world number 20. Hindi ito unofficial computation. Hindi rin ito ranking forecast na maaari pang magbago depende sa ibang resulta. Ito na ang opisyal na ranking na inilabas ng WTA. At sa unang pagkakataon sa kasaysayan, may Filipina nang nakapasok sa top 20 ng women's professional tennis. Napakalaking bagay nito dahil ang WTA ranking ay hindi lamang nakabase sa isang viral performance o sa popularidad ng isang player. Kinakalkula ito gamit ang ranking points na nakukuha mula sa pinakamahalagang tournament results sa loob ng rolling 52-week period. Ibig sabihin, kailangan pa ulit-ulit kang manalo sa mataas na antas para manatili sa itaas. Hindi sapat na manalo ka minsan. Kailangan mong patunayan na kaya mong makipagsabayan sa iba't ibang surface, iba't ibang bansa, at sunod-sunod na elite opponents. Yan mismo ang ginawa ni Alex sa Washington. Maaring sabihin na dumaan siya sa isa sa pinakamabibigat na ruta patungo sa isang WTA championship sa modernong panahon. Tinalo niya si Zheng Qinwen, isang Olympic champion at established top 10 force. Pagkatapos, pinabagsak niya si Leylah Fernandez, ang defending champion ng Washington at dating US Open finalist. Hindi pa roon natapos. Hinarap din niya si Elina Svitolina, isang multiple Grand Slam semifinalist at isa sa pinakamagagaling na defensive competitor sa tour. Sa semifinal, nilampasan niya ang 4-time Grand Slam champion na si Naomi Osaka. At sa championship match, mula sa pagkatalo sa unang set, bumangon siya laban kay Jessica Pegula, ang top seed at world number 3, upang manalo 4-6, 6-4, 6-0. Isipin ninyo yon, matapos mapunta sa alanganing sitwasyon, tinapos ni Alex ang laban sa pamamagitan ng pagkuha sa huling 9 na games. Sa deciding set, 8 puntos lamang ang ibinigay niya kay Pegula. Hindi na iyon simpleng upset. Iyon ay complete takeover. At dahil sa championship na iyon, nakolekta ni Alex ang sapat na puntos upang umakyat mula number 28 hanggang number 20. Ngunit kailangang linawin, ang pagsasabing marami siyang naunggusan ay hindi nangangahulugang personal niyang tinalo sa Washington ang lahat ng players na bumaba sa likod niya. Ang rankings ay gumagalaw batay sa puntos na nadagdag, puntos na dinapensahan, at puntos na nag-expire sa bawat player. Gayunpaman, malinaw ang resulta. Mula sa labas ng top 20, nakapasok si Alex sa eksklusibong grupo ng 20 pinakamataas ang ranking sa buong WTA. Hindi na siya nasa likod lamang ng mga superstar at naghihintay ng pagkakataon. Kasama na siya ngayon sa pangunahing listahan ng mga player na kailangang bantayan sa bawat major draw. Mas nakakabilib pa, ayon sa WTA, mayroon ng 7 top 10 victories si Alex ngayong season. Kapantay niya sa tour leading total sina Elina Svitolina at Elena Rybakina. Pagdating sa dami ng panalo laban sa kasalukuyang top 10 opponents, walang player sa buong tour ang may mas marami kaysa sa Filipina. Ito ang pinakamalaking pagbabago sa kaniyang reputasyon.
Dati, kapag nakalaban ni Alex ang isang top 10 player, ang tanong ay, makakagawa kaya siya ng upset? Ngayon, ang tanong ay, sino na naman kayang top 10 player ang susunod niyang tatalunin? Yan ang epekto ng consistency. Yan ang epekto kapag ang isang racing star ay hindi lang isang beses gumawa ng sorpresa, kundi paulit-ulit na pinapatunayang kaya niyang kontrolin ang pinakamalalaking laban. At hindi lang sa official rankings, makikita ang paglaki ng pangalan ni Alex. Sa social media pa lamang, malinaw na ang Filipina ay isa na sa pinakamalalaking attraction sa women's tennis. Matapos niyang makuha ang Washington Championship, nag-post ang official WTA Instagram account ng video na may mensaheng All Aboard the Ayala Express. Sa unang bahagi pa lamang ng pagkalat nito online, umabot na ito sa mahigit 211,000 likes at mahigit 5,300 comments. Hindi pangkaraniwang engagement yan para sa isang player na wala pa sa matagal ng established superstars ng tour. Ipinapakita nitong hindi na limitado sa Pilipinas ang audience ni Alex. May mga tennis fan na mula sa Amerika, Europe, Asia, at iba't ibang bahagi ng mundo na sumusubaybay na sa kanyang journey. May mga pumupuri sa kanyang fighting spirit, may namamangha sa kanyang left-handed game, at mayroon ding nagsasabing isa na siyang tunay na threat sa paparating na US Open. Dumagsa rin ang pagbati mula sa mga Filipino personalities at public officials. Ngunit marahil ang pinakamahalagang reaksyon ay nagmula mismo sa international tennis community. Hindi lamang nila ipinagdiwang ang historical significance ng pagkapanalo ng isang Filipina. Pinuri rin nila ang kalidad ng mga kalabang kaniyang tinalo. May malaking kaibahan iyon. Hindi lamang sinasabing inspirational ang kwento ni Alex dahil galing siya sa bansang walang malalim na tradition sa professional tennis. Sinasabi ring elite ang kaniyang performance dahil sa bigat ng draw na kaniyang dinaanan. Ayon sa WTA, ang lahat ng nakalaban ni Alex sa Washington ay dating Grand Slam finalist o kasalukuyang top 10 player. Tinalo rin niya ang top 3 seeds ng tournament, sina Svitolina, Osaka at Pegula. Ang huling player bago siya na nakatalo sa top 3 seeds patungo sa isang title ay si Barbora Krejcikova sa Dubai noong 2023. Ibig sabihin, hindi lamang historical para sa Pilipinas ang kanyang run. Rare achievement din ito kahit ikumpara sa buong WTA Tour. Ngayon, ang pagiging world number 20 ay may practical ding epekto sa mga susunod na torneo. Kapag nagpapatuloy ang magandang ranking ni Alex, mas malaki ang posibilidad na maging seeded siya sa major tournaments. Kapag seeded ang isang player, naiwasan niya makaharap agad sa opening rounds ang ibang pinakamataas ang ranking. Pero hindi rin ito garantiya ng madaling laban. Sa katunayan, may bagong pressure na kaakibat ang pagiging top 20. Dati si Alex ang walang gaanong mawawala. Siya ang underdog na pwedeng maglaro ng malaya habang nasa kalaban ng pressure. Ngayon, may mga mas mababang ranked players na titingin sa kanya bilang malaking target. Sila naman ang gustong gumawa ng upset laban sa Philippines.